Disclaimer, ang kwentong ito ay isang kathang-isip na base sa mga urban legend, alamat, at horror folklore ng Pilipinas. Ang mga pangalan, tauhan, at mga pangyayari ay bunga lamang ng imahinasyon ng may akda at hindi sinasadyang tumukoy sa tunay na tao, organisasyon, o pangyayari. Hindi ito layuning magbigay ng masamang imahe sa anumang panig, kultura, o paniniwala. Ito ay likhang aliw at para sa mga mahilig sa kababalaghan at kwentong kilabot. Sa likod ng ingay ng lungsod, sa pagitan ng mga anino ng gabi, ay may isang lalaking binansagang itim na multo sa mundo ng krimen. Si Leo, 27 taong gulang, ay isang hitman na walang konsensya sa mata ng lipunan. Sa bawat pinapapatay sa kanya, walang tanong, walang emosyon. Isang tawag lang, isang limpak na salapi, at isang bangkay ang kapalit. Ngunit sa kabila ng kanyang kasanayan sa pamamaslang, ay may tinatago siyang lihim, pagod na siya. Hindi takot ang dahilan. Hindi rin konsensya. Pagod lamang siya sa lahat, sa pagtakbo, pagtatago, at sa katahimikan na paulit-ulit niyang naririnig matapos ang putok ng baril. Gabi-gabi, naririnig niya ang boses ng kanyang mga biktima, tahimik ngunit paulit-ulit na humihingi ng katarungan. Sa bawat salamin na kanyang tinatanaw, hindi niya nakikita ang sarili, isang bakanteng kaluluwa lang na nakasuot ng balat ng tao. Isang araw, habang pinaplano ang kanyang last job, sa ilalim ng isang sindikatong tinatawag na Red Serpent, nabigyan siya ng target, isang retiradong pulis na nagtago sa isang liblib na baryo sa norte. Isa itong cleansing job, tanggalin ang natitirang ebidensya ng mga dating kasalanan ng sindikato. Sa halip na makipag-ugnayan agad sa kontak, nagdesisyon si Leo na hindi agad gumalaw. Gumamit siya ng alias, Noel Reyes, at nagpunta sa baryo ng kunwari isang manlalakbay na nais maghanap ng tahimik na buhay sa probinsya. Sa baryong iyon, walang signal, walang sisi, at tila ba walang oras, perpektong lugar para sa isang taong gustong mawala. Sa kanyang paglalakad papunta sa baryo, isang gabi ay may narinig siyang tinig mula sa kabubatan. Isang awit. Maliit na boses, parang alon sa hangin. Tila isang matandang lulabi na makaluma at kakaiba sa tono. Nakita niya ang isang babae, nakatayo sa tabi ng punong kahoy, nakasuot ng puting saya. Mahaba ang buhok, at may matang tila lumulusot sa kaluluwa mo kapag tumitig. Maligaw ka, Dayo, sabi ng babae. Pero baka ito na ang tamang lugar para sa nawawala, sagot ni Leo, hindi pa rin inaalis ang mata sa dalaga. Ang babae ay nagpakilalang Amara. Isa siyang taga roon, pero hindi masyadong kilala ng mga tao. Wala siyang pamilya, at sinasabi ng iba na ligaw na dugo siya, isang matandang termino sa baryo para sa mga hindi normal, hindi lubos na tao. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na silang nagkita. Minsang dinala siya ni Amara sa talon sa likod ng gubat, minsang sa sinaunang libingan ng mga ninuno. Parang kilala ni Amara ang bawat sulok ng baryo, kahit ang mga lugar na nilulumot na ng panahon. Habang si Leo ay unti-unting nahuhulog sa katahimikan ng baryo at sa ngiti ni Amara, napapansin niyang kakaiba ang kilos ng mga tao. Hindi sila palakibo sa gabi. Laging sarado ang mga bintana kapag sumasapit ang dilim. Walang naglalakad sa kalsada mula alas 7 ng gabi. Para bang may takot ang buong baryo, isang takot na hindi binibigkas. Napansin din niya ang ilang alagang hayop na biglang nawawala. Mga aso, kambing, manok. May isa pangang binatilyong anak ng tindera na nawala at natagpuang wala ng lamang loob, pero tahimik lang ang buong lugar. Walang pulis. Walang investigasyon. Sa kabila ng lahat, ang kagandahan ni Amara ay tila isang lason na matamis sa panlasa. Hindi na mahalaga kay Leo kung sino siya o anong meron sa baryo. Ang mahalaga, tahimik at may isang taong parang naintindihan siya kahit hindi siya nagsasalita ng buong katotohanan. Ngunit hindi niya alam, ang katahimikang kanyang hinahangad ay katahimikan ng isang lugar na sinakop ng dilim. At ang babaeng kinagigiliwan niya ay hindi basta tao. Sa paglipas ng mga araw, naging mas madalas ang pagkikita ni Leo at Amara. Sa tuwing lumulubog ang araw, tila ba kusang dinadala ng hangin ang mga yapak ni Leo patungo sa gilid ng gubat kung saan lagi siyang hinintay ni Amara, nakaupo sa bato, kumakanta ng lumang awit na para bang alay sa buwan. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang babaeng mahiwaga, may malalim na pinagdaanan, at tila ba hindi nababagay sa mundong ibabaw. Si Amara ay tila may mga kaalamang hindi alam ng karaniwang tao. Minsang tinanong ni Leo, bakit alam mo ang lahat ng lugar dito, kahit yung mga tinuturing ng iba na bawal? Ang sagot ni Amara,
lumaki ako sa mga aninong hindi tinatanggap ng liwanag. Hindi na usisa ni Leo. Sa totoo lang, mas lalong nakadagdag iyon sa alindog ng babae. Ang kanyang pagiging misteryosa ay hindi nakakatakot, bagkus, ito ay parabang alok ng pagkalimot sa kanyang madilim na nakaraan bilang isang hitman. Ngunit habang tumitindi ang damdamin ni Leo para kay Amara, nagsimula rin siyang makaramdam ng mga kakaibang bagay. Una, ang pakiramdam na laging may sumusunod sa kanya tuwing pauwi na siya. Hindi lang basta anino, parang may mga matang nakatitig mula sa kakahuyan, malalim, malamig, at gutom. Pangalawa, nakikita niyang tila hindi tumatanda si Amara. Isang gabi, tinanong niya ito, ilang taon ka na talaga? Ngumiti lang si Amara, saka sumagot, mas matanda ako sa mga alon ng talon na ito. Akala ni Leo'y pabiro lang iyon, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may aninong hindi niya mawari. Kahit anong pilit niya, hindi matukoy ni Leo ang totoong pinagmulan ni Amara. Walang tala ng kanyang pangalan sa baryo, walang sinumang tunay na nakakakilala sa kanya maliban sa bulong-bulungan. Ayon sa mga matatanda ng baryo, si Amara raw ay anak ng isang mangkukulam at isang lalaking hindi nila kilala, dumating lamang daw ito isang gabi at biglang nawala pagkaraan ng 9 na buwan. Pagkalipas ng ilang taon, misteryosong namatay ang ina ni Amara at naiwan siyang mag-isa. Wala raw lumalapit sa kanya. Likas ang takot ng mga tao sa kanya pero hindi nila masabi kung bakit. Habang papalalim ang damdamin ni Leo, napapansin niyang mas maraming hayop ang nawawala. At ngayong siya'y palaging nasa paligid, hindi na siya basta binabati ng mga tao. Tila may galit o takot na rin sa mga mata nila kapag siya ay dumaraan. Isang gabi, habang magkasama sila ni Amara sa ilalim ng buwan, biglang napuno ng malamig na simoy ng hangin ang paligid. Marami ka nang alam, bulong ni Amara habang nakatingin sa kanya. At marami ka pang malalaman. Bago pa makasagot si Leo, may lumipad na malaking nilalang sa ere, parang isang higanteng paniki. Tumaas ang balahibo ni Leo. Nang tanungin niya si Amara kung nakita niya yon, ngumiti lang ang babae. Hindi lahat ng nilalang sa gabi ay dapat takbuhan, Leo. Ang iba, protektado ka pa nga nila. Nagsimula na siyang mabahala. Ang kanyang misyon, patayin ang retiradong pulis, ay halos hindi na niya naiisip. Sa halip, ang buong atensyon niya ay nasa babaeng ito, sa mga bulong ng hangin, sa mga matang nanonood tuwing gabi, at sa mga panaginip niyang nilalamon ng itim na usok. Sa panaginip niya, paulit-ulit siyang hinahabol ng isang nilalang na may mahabang dila, pulang mata, at nakalutang sa ere. Ngunit sa likod nito, palaging may babaeng nagbubulong sa kanya, ang tinig ni Amara, na nagsasabing, huwag kang tumakbo, Leo. Kailangan ka namin. Minsan, nagising siya sa gitna ng gabi, basang-basa ng pawis. Nang sumilip siya sa bintana ng kubo niya, nakita niya si Amara nakatayo sa gitna ng bukid, nakatingin sa buwan. Hindi siya gumagalaw. At ang anino niya? Hindi tumutugma sa liwanag ng buwan, para bang gumagalaw sa sariling kagustuhan. Kinaumagahan, bumisita sa kanya ang isang matandang babae mula sa baryo. Hindi pa siya nito kinausap noon. Dayo, anya, umalis ka na habang may oras pa. Hindi ka para dito. At hindi mo siya pag-ari. Naguluhan si Leo. Sinubukan niyang tanungin kung sino ang tinutukoy, pero tanging isang pangungusap lang ang iniwan ng matanda bago lumayo. Ang binhi ng gabi ay nagsimula ng mamulaklak. Pagkauwi niya, nadatnan niyang wala si Amara. Isang sulat lang ang iniwan nito, Leo, mahal kita. Pero darating ang gabing kailangang pumili. At sana, piliin mong hindi tumakbo. At doon nagsimulang gumulo ang lahat. 3 araw na hindi nagpapakita si Amara. 3 gabing si Leo ay walang tulog, at ang kanyang isip ay puno ng tanong, nasaan si Amara? Totoo ba ang lahat ng nakita niya? At higit sa lahat, ano siya? Sa kabila ng mga babala ng mga taga-baryo, hindi umalis si Leo. Hindi niya kayang iwan si Amara. Ang kanyang damdamin ay totoo, higit pa sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi ito tulad ng mga babaeng nakilala niya sa syudad o ng mga panandaliang halik ng kasinungalingan. Si Amara ay parang apoy, nakakasunog pero nagbibigay init. Isang gabi, habang nakaupo si Leo sa tabing ilog, may narinig siyang kaluskos. Nang lumingon siya, nakita niyang papalapit si Amara, suot ang puting bestida at basang-basa ng ulan. Pero kahit basang-basa, tila walang epekto ang lamig sa kanya. Bakit ka nawala? Tanong ni Leo. Sinubukan kong ilayo ka. Pero matigas ka, sagot ni Amara, tinutuyo ang buhok sa hangin. Gusto ko lang malaman ang totoo. Tahimik si Amara.
Lumakad siya palapit kay Leo, saka bumulong, "Hindi ako tulad mo, Leo. Hindi ako normal. Hindi ako tao, hindi buo." Nagtama ang kanilang mga mata. Walang takot si Leo, bagkus ay pag-unawa. "Sabihin mo sakin ang totoo. Kahit gaano pa ito kadilim." Umupo si Amara sa tabi niya. Inilabas niya ang isang lumang kwintas, may locket na hugis buwan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may lumang litrato ng isang babae at lalaking hindi pamilyar kay Leo. "Iyan ang ina ko. Isa siyang aswang. At ang ama ko, isang taong pinilit siyang iligtas pero hindi niya kinaya. Sa gabi ng aking pagsilang, kinain ng mga kasamahan ng ina ko ang ama ko. At ako ay anak ng kasalanan." Tahimik si Leo. Ngayon ay malinaw na. Hindi alamat ang aswang, buhay sila. At si Amara, ang babaeng minahal niya, ay kabilang sa kanilang lahi. Simula pa lang ito, patuloy ni Amara. "Hindi ako ganap na aswang, pero dala ko ang kanilang dugo. At sa susunod na bilog na buwan, inaasahan nilang isuko ko ang sarili ko sa kanila, upang tuluyang maging isa sa kanila." "Pwede mo bang tanggihan?" tanong ni Leo. "Kapag tinanggihan ko, ituturing nila akong taksil. At kapag nalaman nilang ikaw ang dahilan, ikaw ang una nilang kakainin." Umigting ang panga ni Leo. Hindi siya sanay matakot. Hitman siya, sanay sa dugo. Pero ngayon, ang kinakatakutan niya ay hindi ang kamatayan, kundi ang mawalan ng taong minamahal. "Anong kailangan mong gawin?" tanong niya. "Dapat akong pumatay ng isang inosente. Iyon ang huling hakbang bago ko lubos na yakapin ang dilim." Napakapit si Leo sa kwintas. "At ako ba ang napili nilang biktima?" Umiling si Amara. "Hindi ko hahayaan. Pero hindi natin sila kayang labanan ng mag-isa." Sa sandaling iyon, alam na ni Leo ang dapat gawin. Hindi siya lalayo. Hindi siya tatakbo. Ngayon lang siya muling nagmahal at hindi niya hahayaang mawala ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang paghandaan ang nalalapit na digmaan, isang digmaan sa pagitan ng kanyang puso at ng halimaw sa katauhan ni Amara. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magplano. Inilihim nila ang mga pagkikita. Itinago nila ang kanilang damdamin sa mga mata ng mga nilalang ng gabi. At habang papalapit ang bilog na buwan, dumadalas ang bangungot ni Leo. Sa panaginip niya, si Amara ay nagbabago ng anyo, nagiging nilalang na may mahahabang kuko, pula ang mata, at may pakpak ng paniki. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isa pa rin ang malinaw, ang kanyang pag-ibig dito ay totoo. Isang gabi, sa silong ng talon, naghalikan sila. Isang halik na puno ng takot, pagnanasa, at katapatan. Hindi ito simpleng halik. Ito'y isang panata. "Papatayin kita kung kailangan, Leo," bulong ni Amara. "Kapag nawalan ako ng kontrol, hayaan mong ako ang pumatay sa kanila bago mo pa ako magawang saktan," sagot ni Leo. Hindi sila nag-usap pa. Sa halip, tumitig lang sila sa buwan, patunay na ang kanilang pag-ibig ay itinaga sa gitna ng kadiliman. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan, muling nagtagpo sina Leo at Amara sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, walang mga kuliglig, walang hangin, at kahit ang ilog ay tila hindi na gumagalaw. Sa gitna ng katahimikang iyon, may bumabasag, mga bulong. Mababa, paanas, galing sa bawat sulok ng kabubatan. Hindi ito mga ordinaryong bulong. Ito'y wika ng mga nilalang na nasa dilim, ang sinaunang salita ng lahi ng mga aswang. "Ito na sila," mahina ang boses ni Amara. Nakasuot siya ng pulang balabal, tanda ng paghahanda. "Pinaririnig nila sa akin ang huling panawagan. Kapag hindi ko sinagot, ako ang sunod nilang kakainin." Tumingin si Leo sa paligid. Nakahanda ang baril sa kanyang tagiliran, ngunit alam niyang hindi sapat iyon. Hindi baril ang kailangan sa laban na ito, kundi tapang at kaalaman. "Anong ibig mong sabihin sa huling panawagan?" tanong ni Leo. "Bawat lahi ng aswang ay may ritual ng pagsasalin," paliwanag ni Amara. "Sa aming angkan, ang huling panawagan ay hudyat ng tuluyang pagtalikod sa pagkatao. Sa loob ng isang gabi, dapat akong pumatay ng isang inosente. Kapag hindi ko ginawa, dudurugin nila ang aking katawan at kaluluwa." Nanginginig ang boses ni Amara, hindi sa takot kundi sa pag-aalinlangan. "Gusto nila akong maging ganap. Pero mahal kita, Leo. At ayokong ikaw ang maging simula ng aking kadiliman. Hindi kita hahayaang mawala," sagot ni Leo. "Pero kailangan kong malaman, anong klaseng aswang ka?" Tahimik si Amara. Saka siya tumingin sa buwan at nagsalita,
ang lahi ko ay tinatawag na aswang ng luntiang dugo. Hindi kami agad kumakain ng tao. Kami ay nagpapanggap na tao sa araw, at sa gabi ay mga tagapangalaga ng kabubatan. Ngunit sa bawat 5 taon, kailangan naming kumain ng sariwang puso ng isang inosente upang mapanatili ang aming porma. Kung hindi, unti-unti kaming nagiging hayop hanggang sa tuluyan kaming mawala sa katinuan. May paraan ba para labagin ang panata? Tanong ni Leo. May liwanag sa mata ni Amara. May isa. Isang sinaunang seremonya ang pagtalikod sa dugo. Ngunit ito ay mapanganib. Kakailanganin nating hanapin ang ugat ng ating lahi, ang punong dugo. At kailangan ng sakripisyo. Sakripisyo, ani Leo. Iisang puso pa rin, tugon ni Amara. Ngunit hindi ng inosente. Kundi ng isa sa sarili naming lahi. Nanlamig si Leo. Kailangan nilang pumatay ng aswang upang mailigtas si Amara sa kapalaran. Ngunit hindi basta aswang, isa sa mga pinakamatanda, pinakamakapangyarihan, at pinakaingat na nilalang, ang kanyang sariling ninuno. Kinabukasan, lumakad sila patungo sa puso ng kagubatan, isang lugar na tinatawag ng mga matatanda na gubat ng hindi naalala. Ayon kay Amara, dito naninirahan ang punong dugo, ang pinakaunang nilalang ng kanilang lahi, at siyang tagapangalaga ng seremonya ng pagtanggi. Habang naglalakad, nararamdaman ni Leo na hindi lang sila ang naroon. Parang may mga matang sumusunod. May mga aninong sumusulpot sa gilid ng kanyang paningin, mga matang pula, nag-aabang. Kapag naramdaman nilang tinatalikuran ko ang dugo, susubukan nilang pigilan tayo, babala ni Amara. Sa kalagitnaan ng kagubatan, dumaan sila sa isang malaking punong balete. Sa ilalim nito may bukana ng isang kuweba. Doon daw ang daan patungo sa ugat ng lahi. Nang pumasok sila sa kuweba, naramdaman agad ni Leo ang kakaibang presensya. Mabigat ang hangin. Amoy dugo. May mga simbolo sa dingding, mga ukit na hugis mata, pakpak, at puso. Para silang pinapanood ng nakaraan. Pagdating sa pinakailalim, nakita nila ang isang matandang babae, kulubot ang balat, kulay abo ang mga mata, at puti ang buhok. Hindi siya gumagalaw pero buhay ang kanyang tingin. Ako si Ina Kalma, anak ng gabi, ina ng mga lobo at diwata ng laman, wika nito. Bakit ka narito, anak ng lahi? Lumapit si Amara, yumuko. Nais ko pong tumalikod sa dugo. Hindi ko kayang patayin ang inosente. Hindi ko kayang sumama sa dilim. Napangiti si Ina Kalma, ngunit malamig ang ngiti. Ang pagtanggi ay hindi karapatan. Isa itong pagpapakasakit. Sino ang isasakripisyo mo, anak? Hindi na nag-atubili si Amara. Ang tiyahin kong si Rosa, isang matandang aswang na kumakain ng bata tuwing buwan ng tag-init. Siya ang nagbinyag sa akin ng dugo. Kung gayon, wika ni Ina Kalma, dalhin mo siya sa harap ng ugat. Doon natin huhugasan ang dugo ng iyong laman. Sa sandaling iyon, alam na ni Leo, kailangan nilang harapin ang halimaw sa sarili nitong tahanan. At ito'y magiging simula ng isang mas mabangis na gabi. Ngunit sa kanyang puso, malinaw pa rin ang panata, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko, kahit pa sa impyerno ng mga aswang. 3 araw na lamang bago ang kabilugan ng buwan. Ang buong kagubatan ay tila humihinga ng mas mabigat, mas malamig, at mas madugo. Sa bawat pagdilim ng langit, unti-unting lumalalim ang anino ng lahi ng mga aswang. At ngayong si Amara ay nagpasyang talikuran ang dugo, ito na ang simula ng tunay na digmaan. Nasa tagpuan na sila ni Leo sa may paanan ng bundok, isang masukal na daan kung saan madalang ang mga hayop. Sa itaas ng bundok na yon, naroon ang bahay ni Tia Rosa, ang matandang aswang na minsan nang nagligtas kay Amara noong bata pa ito, ngunit siya ring nagtuturo sa kanya ng mga batas ng lahi nila. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Leo habang inaayos ang dalang kutsilyo at mga bala ng kanyang baril. Hindi ako kailanman naging sigurado sa buong buhay ko, Leo, maliban ngayon, sagot ni Amara. Kung si Tia Rosa ang kailangan para mapalaya ako sa sumpa ng lahi, handa akong buuin ang pagputol ng tanikala. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, tanaw nila ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Sa labas nito ay may mga palamuting buto, balat ng hayop, at pulang tela, mga palatandaan ng isang matandang aswang. Ngunit ang nakakatakot ay hindi ang bahay, kundi ang tahimik na paligid. Walang hangin. Walang kuliglig. Para bang pinigil ang hininga ng kalikasan. Lumapit si Amara sa pintuan at kumatok. Sa loob ng ilang segundo, bumukas ito, walang ingay.
Doon, nakita nila si Tia Rosa, nakaupo sa gitna ng silid, nakasuot ng itim na balabal, at tila matagal nang naghihintay. Ayan ka na, wika ng matanda, malamig at walang emosyon. At may kasama kang laman. Hindi ako narito para sa ritual ng gabi, sagot ni Amara. Nandito ako para wakasan ang dugong minana ko sayo. Napatawa si Tia Rosa, ngunit halatang puno ng hinanakit. Sino ang nagturo sayo na pwede mong talikuran ang ating lahi? Ang punong dugo? Inakalma? Akala mo ba makakawala ka sa tanikala ng ating pag-iral? Tumayo si Leo sa tabi ni Amara. Wala kang karapatang kontrolin ang buhay niya. Kung ayaw niya, titigpasin ko ang lahat ng pipigil. Nag-iba ang mukha ni Tia Rosa, tila naging hayop. Ang kanyang mga mata ay lumabo, ang kanyang mga kuko ay tumubo. Lalabanan mo ako, tao, sabi niya, humihigpit ang boses. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Sa isang iglap, bumalot sa paligid ang itim na usok, nakalalason, nakakabulag. Bigla, tumilapon si Leo sa pader. Si Amara naman ay napaluhod. Ngunit bago pa siya tuluyang mahilo, sinigaw niya ang salitang itinuro ni Inakalma, dugong puti, putulin yan ni ugat, isalin yan ni kaluluwa. Biglang lumiwanag ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang tila apoy na liwanag, ang selyo ng pagtanggi. Tumama ito kay Tia Rosa, at sa isang iglap, nagsimulang sumigaw ang matanda. Napuno ng apoy ang paligid. Nagsimulang masunog ang balat ni Tia Rosa habang isinisigaw ang traitor. Traitor lab sariling lahi. Umalinggaw sa buong kagubatan ang sigaw. Sa sandaling iyon, nabalitaan ng buong lahi ng mga aswang ang ginawa ni Amara. Ang pagpaslang sa isang nakatatandang aswang ay isang kasalanang di mapapatawad. At ito'y hudyat ng digmaan. Sa gabing iyon, bumalik sina Leo at Amara kay Inakalma para isagawa ang huling bahagi ng pagtalikod sa dugo. Dinala nila ang puso ni Tia Rosa, binalot sa pulang tela, at inalay sa punong ugat sa loob ng kuweba. Ngayong pinili mong tumalikod sa ating lahi, hindi ka na aswang, ngunit hindi ka na rin ganap na tao, wika ni Inakalma. Ikaw ay magiging tagapagbantay, isang nilalang na nasa pagitan ng dilim at liwanag. Ngunit tandaan mo, anak, hindi magpapatawad ang gabi. Lumuhod si Amara, hawak ang puso, at saka siya sumigaw, isinusumpa ko ang lahi ng kadiliman. Sa ngalan ng puso ng pag-ibig, putulin nawa ang tanikala ng dugo. Sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag sa katawan ni Amara. Para siyang muling isinilang. Ngunit bigla, yumanig ang kuweba. Umalinggaw ang sigaw ng daan-daang nilalang. Dumating na ang mga aswang, at sila'y galit. Sa labas ng kuweba, nagsimulang dumating ang mga hukbo ng lahi ng dilim, mga tiktik na lumilipad at sumisigaw. Mga sigbin na lumalakad ng pabaliktad at may bibig sa tiyan. Mga manananggal na may pakpak ng paniki at pulang mata. At ang tatlong matandang itim, ang pinakamatataas sa angkan. Hindi pwedeng makalayas yan ni Traitor, sigaw ng isa. Isuko dyan Isuko yan puso, sigaw ng iba. Nasa harap ng pinto sina Leo at Amara. Sa mga kamay ni Leo, hawak niya ang 2 baril, may bala ng asin, bawang, at langis ng nyog. Sa dibdib ni Amara, kumikislap ang selyo ng pagtalikod. At doon nagsimula ang digmaan, hindi lang para sa buhay, kundi para sa kanilang pag-ibig. Sa gitna ng gabi, sa pusod ng kagubatan, umalingaw ang mga sigaw ng mga nilalang ng dilim. Ang lupa'y yumanig, ang mga puno'y nagsalita sa hangin, at ang buwan ay tila naging mata ng galit ng kalikasan. Naroon si Leo, hawak ang kanyang 2 baril, ang isa'y puno ng bala ng asin, at ang isa'y may langis ng nyog at abo ng albularyo. Sa tabi niya si Amara, tumitindig bilang nilalang sa pagitan ng tao at aswang. Ang kanyang balat ay may bahid pa ng selyo ng pagtalikod, isang kumikislap na marka sa kanyang dibdib. Sila ang 2 nilalang na sumalungat sa lahi, at ngayon ay haharap sa galit ng gabi. Mula sa mga ulap, bumagsak ang unang nilalang, isang manananggal, may pakpak ng paniki, at bibig na may matutulis na ngipin. Sumigaw ito at dumapo sa punong malapit kay Leo. Agad siyang nag-apoy ng bote ng langis at inihagis ito sa nilalang, boom. Nagsiklab ang apoy, at kasabay ng halakhak ni Leo ay ang pagbagsak ng nilalang sa lupa. Isa, sigaw niya. Hindi yan ang huling darating, sagot ni Amara. Marami sila, Leo. Daang taon ang galit nila. Mula sa kanluran, rumagasa ang mga sigbin, mga hayop na pabaliktad maglakad, may pulang mata at pangil na parang pating. Tumalo ng isa kay Amara, ngunit sa isang iglap ay kumislap ang selyo sa kanyang kamay.
Isang liwanag ang bumulaga mula sa kanyang palad at natusta ang nilalang. Nararamdaman nila ang selyo, wika ni Amara. Natatakot sila rito. Gamitin mo yan, sigaw ni Leo. Bawat isa na lalapit, sunugin mo. Ngunit hindi sila handa sa susunod na dumating. Mula sa itaas ng punong balete, lumitaw ang tatlong matandang itim. Tatlong nilalang na tila pinagbiyak na bato, itim ang balat, pula ang mata, at may mga sungay na gawa sa buto. Ako si Dalar, bulong ng una. Tagapagsigaw ng mga kaluluwa. Ako si Hukas, wika ng pangalawa. Tagalunok ng puso ng sanggol. At ako si Miral, dagok ng ikatlo. Ang tagapagbitay ng mga traidor. Sabay-sabay silang tumuro kay Amara. Isang tinakwil ni kanyang lahi. Babawiin din ni kaluluwa. Tumayo si Leo sa harapan ni Amara at itinaas ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makaputok, gumalaw ang lupa. Sa kanyang paanan, sumulpot ang mga kamay ng mga patay, mga dating aswang na itinakwil, ibinaon ng lahi, at ngayon ay muling binuhay upang maghiganti. Hindi lang basta digmaan to, bulong ni Leo. Ito'y hukuman. Naghabulan ang bala. Ang bawat putok ay tila kulog sa kabubatan. Si Amara ay lumilipad at bumabagsak na parang liwanag. Ginagamit niya ang kanyang bagong lakas, ang kapangyarihang tagapagbantay, upang sunugin ang bawat nilalang na lalapit. Sa kanyang mga mata may pag-asa. Ngunit sa likod nito may takot, hanggang kailan nila kakayanin. Sa gitna ng laban, napansin ni Leo ang isang nilalang sa di kalayuan, hindi kasama sa laban, hindi umaatake, kundi nanonood lamang. Isa itong matandang babae, may mahaba at pilit na ngiting tila puno ng sikreto. Hawak niya ang isang baston na may ukit ng mata. Amara, bulong ni Leo. Sino iyon? Nanlaki ang mata ni Amara. Siya ang yani ng lahi, ang pinagmulan ng lahat ng aswang. Ang nilalang ay nagsalita, hindi sa salita, kundi sa isip ni Leo at Amara, kayo'y nagdulot ng lamat sa kadiliman. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sumuko at ibabalik ko ang pagkatao mo, Amara. Sumama ka sa akin, at ililigtas kita sa kapalarang magpakailanmang nasa pagitan. Ngunit si Amara ay tumindig. Ayoko ng kalahati. Hindi ko pipiliin ang kadiliman kung kapalit ay buhay ng iba. Pumili na ako at paninindigan ko ito. Sumigaw ang ina ng lahi. Kasabay nito, bumalot ang isang itim na ulap sa paligid. Ang mga nilalang ay tumigil sa laban. Ang kagubatan ay nahati sa dalawa, liwanag sa paligid ni Leo at Amara, at dilim sa lahat ng natira. Kung ganoon, wika ng ina, dadalhin ko ang tunay na anyo ng gabi. Sa pinakahuling bahagi ng labanan, bumagsak mula sa langit ang itim na buwan. Isa itong itim na bilog na sumasaklaw sa liwanag ng buwan. Sa ilalim ito, ang lahat ng nilalang ng dilim ay lumalakas. Isa-isa, nagsimulang magsanib ang mga aswang, sigbin, manananggal, at tiktik, nagiging isang higanteng nilalang. Isang nilalang na ang tawag nila ay katawang lahi. Ito na ang huling laban. Humawak si Leo sa selyo sa dibdib ni Amara. Kung kailangang mamatay para maputol ang lahing to, handa ako. Umiyak si Amara. Hindi mo kailangang mamatay, Leo. Kailangan lang natin tumindig. Magkasama. At doon, pinagsama nila ang kanilang lakas, ang puso ng isang taong may paninindigan at ang selyo ng isang nilalang na tumalikod sa dilim. Boom! Isang pagsabog ng liwanag ang pumatay sa lahat ng anino. Ang katawang lahi ay nadurog. Ang ina ng lahi ay napasigaw. At ang itim na buwan ay naglaho. Sa wakas, tahimik na muli ang kagubatan. Sa gitna ng abo, nakatayo pa rin sina Leo at Amara. Sugatan, pagod, ngunit buhay. Sa huling oras ng gabi, habang sumisikat ang araw, si Amara ay mumiti. Tapos na ang digmaan. Pero hindi pa tapos ang kwento natin. Lumipas ang 3 araw mula nang matapos ang digmaan sa gubat ng dilim. Ang dating kagubatang puno ng sigaw, apoy, at anino, ngayoy tahimik, malamig, at mapayapa. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay naroon pa rin ang bigat ng sugat na iniwan ng labanan. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Si Leo ay nakahiga sa loob ng isang kubong itinayo sa tabi ng ilog, may benda ang dibdib, braso, at leg. Inalagaan siya ni Amara araw-araw, gamit ang mga halamang gamot na tinuro sa kanya ni Ina Kalma. Hindi ka kailanman naging mahina, bulong ni Amara habang pinapalitan ang kanyang benda. Hindi rin ako magiging buo kung wala ka, sagot ni Leo kahit hirap pa ring magsalita.
Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang lakas ni Leo. Ngunit higit sa pisikal na sugat, mas mahirap gamutin ang iniwang tanong sa puso ni Amara, ano na siya ngayon? Hindi na siya ganap na aswang. Hindi rin siya ganap na tao. Siya ay nilalang sa pagitan, isang tagapagbantay ng balanse. At ang pagiging ganito ay may kabayarang hindi madaling tanggapin, pagkakawalay sa anumang normal na buhay. Sa isang gabi, habang nakaupo si Amara sa tabi ng ilog, dumating si Ina Kalma. Hindi siya naglakad. Hindi siya lumitaw. Parang isang huni ng hangin na bigla na lang nasa tabi. Kamusta ang iyong puso? Tanong ng matanda. Puno ng tanong at takot, sagot ni Amara. Akala ko matatapos ang lahat kapag pinili ko ang tama. Umiti si Ina Kalma. Kapag pinili mo ang tama, doon palang nagsisimula ang tunay na laban. Ibinigay ni Ina Kalma kay Amara ang isang maliit na sisidlan ng langis, ginawa mula sa mata ng manananggal, dugo ng aswang, at abo ni Tia Rosa. Isa itong huling bahagi ng pagsasara ng selyo. Gamitin mo ito, wika ni Ina Kalma. Pag pinahiran mo ang selyo sa iyong dibdib, tuluyan ka nang mawawala sa lahi. Hindi ka na nila makikita, maramdaman o maamoy. Ngunit ano? Tanong ni Amara. Wala ka na ring koneksyon sa alinmang lahi. Maging sa tao. Isa ka na lang aninong nagbabantay sa dilim. Buhay ka, ngunit walang lugar. Pumili ka, Amara. Nang gabing iyon, tahimik na lumakad si Amara sa tabi ng ilog, hawak ang sisidlan. Sa bawat hakbang ay tinatandaan niya ang lahat ng alaala, ang unang beses na nakita niya si Leo, ang unang halik, ang gabi ng digmaan, at ang bawat patak ng dugot luha na binayad nila para sa kalayaan. Dumating siya sa isang malaking bato sa gitna ng ilog, tinanggal ang kanyang damit, at saka tinapunan ng langis ang kanyang dibdib. Umuusok ang selyo. Umiilaw. Umiiyak. Sa bawat patak ng langis, nararamdaman niya ang pagputol sa koneksyon, sa lahi, sa mga kaluluwa ng dilim, pati sa kalikasan. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang selyo, may narinig siyang boses. Amara, huwag mo akong iwan. Si Leo. Sugatan pa rin, nanginginig, pero pilit na tinatawid ang ilog. Dumudugo ang sugat sa balikat, ngunit hindi siya huminto. Hindi kita nilabanan para lang tuluyan mong talikuran ang lahat. Kung hindi mo na ako maririnig o mararamdaman, paano pa tayo? Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang kanyang kamay. Kung hindi ka para sa tao, at hindi ka para sa dilim, ako ang magiging tahanan mo. Umiyak si Amara. Ngunit hindi ng takot, kundi ng kapayapaan. At sa halip na tuluyang isara ang selyo, isang bago ang nabuo. Hindi ito apoy, hindi ito kadiliman. Isa itong anyo ng dalisay na liwanag na hugis puso. Isa itong selyo ng pagmamahalan na higit sa lahi. Isa itong panibagong pagkatao, hindi tagapamagitan ng dilim at liwanag, kundi tulay. Lumipas ang panahon. Si Amara at Leo ay nagtayo ng maliit na pamayanan sa loob ng kabubatan. Hindi ito ordinaryong baryo, ito'y lugar kung saan ang mga dating nilalang ng dilim na naghangad ng katahimikan ay natutong mamuhay bilang bagong nilalang. Hindi tao. Hindi aswang. Kundi bantay. Dumami ang tulad ni Amara, mga tumalikod sa lahi, mga hindi na kayang bumalik sa mundo ng tao, ngunit natutong tumindig sa gitna. Ang lugar ay tinawag nilang liwanag sa gitna ng gubat. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, sa isang kuweba sa bundok, unti-unting bumubukas ang mga mata ng isang nilalang, mas matanda pa sa ina ng lahi. Mas madilim. Mas matindi ang galit. Isang boses ang bulong ng bulong sa kanyang tenga, muling ibalik ang gabi. Walisin ang liwanag. Kunin ang traidor. Sa huling bahagi ng kanilang kwento, magsisimula ang bagong kabanata, kung saan hindi na lamang buhay ang nakataya, kundi kaluluwa ng buong lahi. Lumipas ang mga buwan, at ang katahimikan sa liwanag sa gitna ng gubat ay tila naging panaginip na hindi nila inaakalang mararating. Sa bawat araw na dumarating, mas dumadami ang mga nilalang na sumasalubong sa bagong landas, dating mga nilikha ng dilim, ngayoy muling binibigyan ng pagkakataong mamuhay bilang tagapagbantay ng balanse. Ngunit sa di kalayuan, sa pinakaloob ng bundok itim, nabubuo ang huling panganib. Isang nilalang ang bumangon, si Mantalukod, ang iama ng unang aswang, ang pinakaunang nilalang na tinanggihan ng liwanag. Walang laman ang kanyang mata. Buo ang kanyang katawan sa mga piraso ng bangkay ng mga bayanit taksil. Sa kanyang bibig, paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ni Amara. Ang traidor.
Ang tulay. Ang kailangan kong wasakin para muling bumalik ang kadiliman. Sa pamayanan, habang abala ang mga bantay sa pagtuturo ng bagong pamumuhay, biglang nanginig ang lupa. Pumutok ang hangin. Lumamlam ang araw at sa langit, bumagsak ang itim na ulap na may anyo ng pugad na may libu-libong mata. Si Amara, habang kausap si Leo sa gitna ng mga punong kahoy, ay napatingin sa langit. Dumarating na siya, mahina niyang bulong. Isang oras makalipas, bumagsak ang unang bugso ng kadiliman. Hindi ito tulad ng dati. Hindi sigbin. Hindi manananggal. Hindi tik-tik. Ito'y mga ulila ng kaluluwa, mga nilalang na walang pangalan, walang anyo, at walang katawan. Sila'y usok. Anino. Uhaw. Sa bawat nilalang na nahawakan nila, natutunaw ang diwa. Nawawala ang alaala. Ang pagkatao ay nagiging walang saysay. Isa sa mga bantay ay nadakip. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mata ay naging puti. Nang tanungin siya kung sino siya, ang sagot ay, wala akong pangalan. Wala akong alaala. Ako'y anino na lamang. Si Leo at Amara ay muling humawak ng sandata. Ngunit alam nilang hindi sapat ang bala o langis laban sa bagong kaaway. Kailangan nila ng pananampalataya, pagkakaisa, at panibagong uri ng lakas, isang uri ng lakas na hindi kayang hawakan, kundi kayang maramdaman. Bumuo sila ng bilog sa gitna ng kagubatan. Naghawak-hawak ang mga bantay. Si Amara ang nasa gitna. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang selyong nabuo mula sa pag-ibig, sakripisyo, at paninindigan. Habang palapit si Mantalukod sa kanilang lugar, sumigaw siya. Amara! Kunin el benhi aking kamay mabubuo muli ganilahi. Tumindig si Amara. Hindi ako para sa lahi mo. Hindi ako para sa kadiliman. Sumagot si Mantalukod, at sa kanyang sigaw, yumanig ang mga puno. Kung hindi edi parad sa akin, wala kang karapatang mabuhay ay mundo. Sumiklab ang huling digmaan. Hindi ito laban ng katawan kundi ng kaluluwa. Bawat aninong nilalang ay sinusubukan pumasok sa isipan ng mga tagapagbantay. Isa-isang binubulungan ng kanilang pinakamasakit na alaala. Ang mga takot, kahinaan, at kasalanan ay muling lumitaw sa kanilang mga isipan. Isa sa kanila ang bumagsak. Hindi ko na kaya, bulong niya. Ngunit si Leo ay lumapit. Hawak lang. Tandaan mo kung bakit ka lumaban. Kung sino ka bago ka tinakot ng dilim. At dahil sa mga salitang iyon, muling sumiklab ang liwanag sa kanyang katawan. Ang huling pagsubok ni Amara. Naharap siya kay Mantalukod. Ang ama ng lahat ng aswang. Wala itong emosyon, ngunit may boses na kayang yumanig sa puso. Bakit ka lumaban? Hindi mo ba alam, bahagi ka pa rin ng akin? Ngumiti si Amara. Hindi ako laban sa iyo dahil sa galit. Laban ako dahil may mas mataas pa sa pagitan ng dilim at liwanag, ang kapayapaan. At sa huling iglap, ipinahid niya ang kanyang palad sa kanyang selyo at humawak kay Leo. Pinagsama nila ang kanilang diwa. Ang selyo ay lumiwanag. Hindi ito apoy, hindi rin liwanag na ordinaryo. Isa itong diwa ng pagbabagong hindi na maibabalik sa dati. At sumigaw si Amara. Eliban, huling sigaw ng lahi. Dito tayo nagtatapos, muling magsisimula. Sumabog ang liwanag. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Lahat ng nilalang, anino, dilim at kasalanan ay nalusaw. Si Mantalukod ay napasigaw ng malalim at ang kanyang katawan ay naging abo na dinala ng hangin. Pagkalipas ng lahat, ang kagubatan ay muling tahimik. Ngunit may bago na. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. At ang mga mata ng dating nilalang ng dilim ay may ningning ng pag-asa. Si Leo at Amara ay muling naglakad sa gilid ng ilog. Magkahawak ang kamay. Natapos na, tanong ni Leo. Ngumiti si Amara. Hindi. Doon pa lang nagsisimula ang bagong mundo. 5.